So, salamat dahil nandito ako sa inyo ngayon para makapagbahagi ng mabuting balita. Hindi masamang balita. Amen? Di ba? Kasi kapag masamang balita ay narinig natin, hindi nakakabuti sa atin. Hello? Kaya kailangan, ang pumapasok sa atin ay mabuting balita. Sapagkat ito ay isa sa nagpapalakas sa ating spiritual. Hello? No? Dito sa topic natin ngayon, dahilan kung bakit naparito si Jesus. Hello? The reason for this season. Dahilan kung bakit narito si Jesus sa mundo. Di ba? Sabi nga nila, ang purpose ng tao na bubuhay dito is loving God, loving people. Hello? Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Mahal niyo ba yung katabi niyo? Di ba? Loving God, loving people. Kasi yung dalawang utos ay 10 utos na binigay ng Diyos, naging 2 na lang. Sino nakakaalam? The greatest commandments. Diba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yan ang unang utos. Ano yung pangalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hello? Gaano natin kamahal yung sarili natin? Anong ginagawa natin? Di ba, pinapakain natin, pinapaliguan natin, di ba? Pinapaganda natin, pinapapogi natin. Kasi mahal natin yung ating sarili. Kung paano minamahal natin yung ating sarili, ganoon din minamahal natin yung ating kapwa. Hello? Kaya rin yung mga may sama ng loob, may galit, magpatawad na. Amen? Sapagkat kung hindi ka nagpatawad, hindi ka rin matatawad. Kaya kailangan ipadama natin yung pag-ibig itong Pasko. Dito sa Lucas chapter 8, verse 8 to 11. So, yan, natalakayin po natin dito ang dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundo. Lucas chapter 2, verse 8 to 11. Babasahin ko po sa wikang Tagalog, no? So, Lucas 2, 8, 11. Kung may Bible po kayo, sundan niyo po, no? Doon may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa. At ng gabing iyon, ay tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kahalatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sapagkat isinilang sa bayan Israel, sa bayan ni David, ang ating tagapagligtas. Di ba, inaawit natin yung joy to the world. The Lord has come. Di ba? Awitin nga natin. Joy to the Lord has come. Let every sinner king, let every heart prepare their room. And heaven and angels sing, And heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Amen.
So magalak po tayo sapagkat dumating ang ating tagapagligtas. Nagdudulot sa atin ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya dapat itong Pasko na ito, masaya tayo. Paano ko magiging masaya? Kasi walang nagre-regalo sa akin. Walang nagbibigay sa akin ng pera. Walang dumadalaw sa akin. Hindi lang pang material ang Pasko. Amen? Amen. Sino bang may birthday pag Pasko? Si Jesus. Hindi mo naman birthday, ba't malungkot ka? Dapat ang nare-regaluhan yung may birthday. Sino? Si Jesus. Ano ba yung regalo natin kay Jesus? Itong Pasko. Hello? Di ba? Sabi nga nito, there is Christmas joy because the Lord has come. Meron tayong kagalakan sapagkat dumating sa atin yung ating tagapagligtas. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus. Upang ang sino man sumampalataya at manalig sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamagandang regalo na tinanggap natin. Nung tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? So alam mo na ngayon kung saan ka pupunta kung sakaling ikaw ay mamatay. Ang lahat na nanalig at sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Amen. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Kasi yung mga mamamatay tao, yung mga sinungaling, yung mga nakikiapid, kaninong anak yun? Sa Diablo. Hello. Ang lahat ng sumampalataya at nanalig sa Panginoon ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Hello. That is the greatest reward na binigay sa atin ng Panginoon. There is Christmas joy when Christ is received, when He is welcome to reside in your heart as a joy, as a Savior and Lord. So, ang Pasko ay nagiging makabuluhan sa ating buhay sapagkat tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Amen? Yan ang diwa ng Pasko. Kaya tayo may Pasko dahil kay Kristo. Isinilang yung ating tagapagligtas. Kaya sa mga pamilya natin na hindi paligtas, anong gagawin natin? Di ba sabi ng Biblia, sumampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayanan. Sino bang gagamitin sa ating sambayanan? Sabi mo sa tayo mo, ikaw yun. Tayo ang gagamitin ng Diyos para yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Salamat po. So alam niyo po, nung ako ay bago-bagong Kristiyano, yan ang desire ko Nakamakapag-akay ako ng kaluluwa. Kinabisado ko yung mga basic na salita ng Diyos. Mga John 3:16, Romans 3:23, Romans 6:23, Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Kinabisado ko yan. At ang aking nakabisado, ito'y aking sinisyaran. Binabahagi. Amen. Amen. Di ba? Pero kailangan tayo ay magkaroon ng bunga. Kasi hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon kung hindi tayo nagbubunga. Hello? Loving God, loving people.
Sabi nga rito, there is Christmas joy when your preparations are centered on Christ. Pleasing and praise Him and worship Him. So, ang sentro po kung bakit tayo may Pasko ay si Kristo. Diba? Kinakantahan natin, nang si Kristo'y isilang. May tatlong pantas, tatlong wise man, matatalino, ang dumalaw. At ang bawat isa ay nagbigay handog ng tanging alay. Hello? So ano ba yung regalo nila kay Jesus? Di ba? May gold. Ano pa? Myrrh. Papango. Yung papango, di ba? So, yung the best gift ay binigay nila sa ating Panginoon. Ano yung pwede natin ibigay sa ating Panginoon? Yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi pag nasa langit na tayo, yan ang madalas natin gawin, di ba? Magpuri, magpasalamat, maluwalhati ang ating Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, ay madalas na tayo magpuri sa ating Panginoon. Hello? Kasi ang Lord natin ay mayaman eh. Sino ba may-ari ng ating buhay? Di ba ang Panginoon? Sino may-ari ng ating mga tinatangkilik, mga ari-arian? Ang Panginoon. Di ba? Kaya si Lord mayaman. Ano yung pwede natin ibigay sa ating Panginoon? Mayaman na siya. Yung ating pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Yun ang ginawa nila eh. Sila ay nagpuri, naghandog sa ating Panginoon. So, dito sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19. So ito yung dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit naparito si Jesus sa sanlibutan. Basahin ko po sa English, Lucas chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Di ba? Ang Diyos ay naparito. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Kasi nung dito sa verse na ito yung pasimulang ministeryo ng ating Panginoon. Di ba nung siya ay nakita ni Juan, John the Baptist. Anong sabi ni ni Jesus sa kanya? Bautismohan mo ako. Ang sabi ni John, hindi po ako karapat dapat magbautismo sa inyo. Pero dahil nagpakumbaba si Jesus, nagpasakop siya kay John the Baptist. Siya ay binautismuhan. Sino rito yung na-water baptized na? Na-water baptized na ba kayo? Isa to sa mahalaga na ginagawa natin. Na ating pinoproklama na si Jesus ang Panginoon. At paglilingkuran natin habang buhay. Nung si John the Baptist ay nabautismuhan, at nung kanyang, binautismuhan pala si Jesus, ni John the Baptist, at ang kanyang pag-ahon, ano nangyari? Bumukas yung langit, at dumaloy sa kanya yung Holy Spirit. Amen? Di ba? Kailangan natin yun sa ating ministry. Magkaroon tayo ng bagong espiritu. Hello? Ano ba yung luma nating espiritu? Ito yung minana natin kay Eva
at kay Adan. Kaya napapansin mo yung mga bata, maliit pa, marunong nang magmura, marunong nang magsinungaling. Kaninong minana yun? Kay Eva at kay Adan, yung bad spirit. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay, nagkaroon tayo ng bagong Espiritu. Anong tawag doon? Espiritu Santo. The Holy Spirit. Amen. Sabi nga rito, no? Pagdating ng araw, Acts 1:8, bababa sa inyo ang banal na Espiritu. At kayo ay magiging saksi. Sabi mo sa tabi mo, saksi ka. Ikaw ay magiging saksi. Bibigyan ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng Espiritu. At ikaw ay magiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa iba't ibang daigdig, iba-ibang bansa. Amen. So makita natin dito na tayo po ay binanggigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Si Jesus Christ po, wala na siya dito sa lupa. Nasaan siya? Nasa langit. Nasa kanan trono ng Panginoon. Ano ang binigay sa atin? Holy Spirit. Amen. Paano mo malalaman na ikaw ay pinapangunahan ng banal na Espiritu? Ito, karagdagan lang. No? How to know you are led by the Holy Spirit? Unang-una, meron kang change. May pagbabago. Na dati kang chismosa. Di ba? Ngayon, ang chinichismis mo na, ang sineshare mo na, si Jesus. Hello? May pagbabago, may change. Pangalawang meron kang connection. Dati hindi ka naman nagpipray. Di ba? Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Pero dahil may connection ka sa Panginoon, ikaw ay nagpipray na. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang puno, tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa puno, ang siyang magbubunga. Hello? Gusto mo magbunga ka? Hindi bungang araw. Magbunga ka ng kaluluwa at nakakonekta ka lagi sa Panginoon. Amen? Connection to God. Sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagdalo ng gawain ito, ikaw ay magbubunga. Pangilang sina tayo? Pangatlo, confession. Lahat naman tayo dito, hindi pa perfect. Nagkakamali pa rin tayo, di ba? Kahit ang pangalan mo ay pekto, hindi ka pa rin perfect. Hello? Lahat tayo ay nagkakasala, nagkakamali. Pero kung ipapahayag natin, ikukumpisan natin ang ating mga kasalanan, tayo ay papatawarin. Confession. Hello? Mahalaga po yun. Mangumpisal. At syempre, kung ikaw ay nagumpisal, ikaw ay papatawarin. Pangapat na si may change, connection, confession, conviction. Nakukonsensya ka. Na kapag ikaw ay gumawa ng masama, parang feeling mo, ang layo-layo mo na kayo. Pero kang conviction. Hello? Mahalaga po yun. Magkaroon tayo ng conviction sa paggawa ng masama. Alam na ang masama, huwag mo nang gagawin. Hello? Kasi ang banal na Espiritu ang suma sa atin. Nagkukumbik sa atin para makaiwas tayo sa masama. At ang huling meron ka ng compassion. Compassion. Ano ibig sabihin ng compassion? Meron kang habag sa mga kaluluwa na pupunta ng impyerno.
Sa mundo natin nga ito, kasiyahan nila pag masuk ka lang, may bago kang damit, may masarap kang pagkain, marami kang pera. Hindi lang yun. Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay meron siyang Kristo. Amen. Nung si Jesus ay lumakad sa isang lugar, nakita niya yung mga tao doon. Sila ay mga lupay-pay, mga sakitin, mga bihag ng kaaway. Anong sabi ng Panginoon? Maraming aanihin, ngunit kulang ang manggagana. Idalangin niyo sa Panginoon na siya ay magdala ng mga mag-aani. Ibig sabihin yung mga kaluluwa. Marami tayo sa paligid dyan ang naliligaw ng landas. Gawin nyo, ipag-pray nyo muna kung sino yung gusto nyo pahaginan. Amen. Mahalaga po yun. Magkaroon tayo ng compassion sa mga kaluluwang naliligaw. Ito yung pinaka-the best gift na mabibigay natin sa Panginoon. Makapag-akay tayo ng kaluluwa sa Kanyang harapan. Amen. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala. Masisira, nananakaw. Pero yung kayamanan sa langit ay hindi nawawala. Hello! Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga sa John 1:1. John 1:1, sa pasimula pa, naroon na ang salita. At kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Diba? Sabi niya, magkaroon ng hayop. At suddenly, nagkaroon ng hayop. Nagkaroon ng puno. And suddenly, nagkaroon ng puno. Magkaroon ng isda. At nagkaroon nga ng isda. Ang lahat ng bagay, kaya meron tayo dito, ay sa pamamagitan ng salita. Kaya sabi mo sa katabi mo, magsalita ka naman. Amen. Di ba? Ipapahayag natin ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Yan ang kahalagahan kung bakit naparito si Jesus sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, namatay siya sa krus para tayo ay matubos. Kaya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng diablo. Sabihin natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Dati tayong hawak ni Satanas. Pero dahil lang sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, sino na ngayon ang may-hari, magmamay-ari ng ating buhay? Ang ating Panginoon. Amen. Sabihin natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa aking mga kasalanan. Gaano man kalaki yung ating kasalanan, sabi nga nila, kung ang iyong kasalanan ay sinlaki ng eroplano, ang kapatawaran ng Diyos ay sinlawak ng kalangitan. Kung ang kasalanan mo naman ay sinlaki ng barko, ang kapatawaran ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Yan ay kung ipapahayag natin, kukumpisan natin ang ating mga kasalanan. Sabihin natin ang dugo ni Jesus. Sabihin natin ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay patuloy akong nililinis sa aking mga kasalanan. Yan, no? Patuloy tayong nililinis ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay naging righteous sa Kanyang harapan. Naging matuwid sa harapan ng Panginoon.
At ngayon naman ay patuloy tayong sinasanctify, nililinis ng ating Panginoon. Sanctification. And then, pagkatapos nating malinis, tayo ay mag-glorify. Glorification. Amen. Sabihin natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid, para hindi nagkasala, kahit konti man lang. Amen. Yan ang kahalagahan ng tayo po ay naging malinis. Kaya hindi lang tayo Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Tayo rin po ay naging banal. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay saint. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at hiniwalay para sa Diyos. Amen. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis ng dugo ni Jesus. Kaya ang demonyo ay wala ng karapatan sa ating buhay. Amen. Di ba? Sapagkat tayo po ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Kaya ang kahalagahan niya kung bakit siya natalito, no? Para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Si Satanas ay walang lugar sa aking buhay. Walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay malaya makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Amen. Di ba? Di ba nung si Jesus ay namatay sa krus, meron pinapakita sa pelikula yung kortina, di ba? Biglang nahati. Yung hadlang sa paglapit sa ating Panginoon, yung hadlang sa presensya ng Diyos ay nahati na. At tayo ngayon ay makakapasok na sa dako kabalan-banalan ng ating Panginoon. Hello? Sapagkat sabi ng Biblia, saan man, dalawa, o tatlo ang nagkatipon-tipon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Hello? Kung si Jesus ay nasa gitna natin, tayong lahat ay titignan niya. Yung ating buhay ba na ginagawa natin ngayon ay nakalulugod pa sa Kanya? Yung ginagawa natin ngayon, nakalulugod ba sa ating Panginoon? Yung kahit hindi wala nakakita sa ating tao, kahit nag-iisa tayo, ano ba ginagawa natin? Nakakapagbigay tayo ba ng kapurihan sa ating Panginoon? Amen. Di ba? Kailangan natin yun para tayo ay magamit ng ating Panginoon. Mamuhay po tayo na nakalulugod sa ating Panginoon. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi tayo po ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay. So yun po ang dahilan kung bakit po tayo may Pasko. Ipinadala ni Jesus ang kanyang buktong na anak para tayo ay maging matagumpay, maging masaya, mapagpala sa ating buhay. Amen. Hindi ka lang magiging masaya kapag wala ka sa kalooban ng Diyos. Paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng pagtalima at pagsunod sa Kanya mga salita. Amen. May natutunan ba tayo? So yan, yung mga binanggit natin yan, mahalaga po lagi natin, binibigkas yan. Kasi alam naman natin, ang pagbigkas
ay mahalaga sa ating buhay. Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, anong ginawa natin? Di ba bumigkas tayo? Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Binigkas natin yun. Kaya huwag tayong manahimik. Amen. Di ba gamitin natin yung authority na binigay sa atin ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng pagbabasa natin ng banal na Espiritu. Kaya magbigkas tayo. Yan ang isa sa mga natutunan ko. Kasi hindi kikilos ang Panginoon kung hindi tayo magsasalita. Hindi tayo bibigkas. Amen. No? Yung mga yan, isa sa mga halaga. Ulitin ko, no? Meron ba kayong kopya nito? Yung sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? Wala kayong kopya. Kasi ito yung madalas naming binibigkas. Sabi rito, no? Ulitin ko, no? Personal na nagpapatuo ko sa kaaway tungkol ko ano ang sinasabi ng ginagawa ng dugo ni Jesus para sa akin. Unang-una, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng diablo. Nakarecord naman yun, di ba? Pangalawa, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Pangatlo, ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay patuloy akong nililinis sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid, parang hindi nagkasala kahit konti man lang. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at hiniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Tinubos, nilinis ng dugo ni Jesus. Si Satanas ay walang lugar sa aking buhay. Walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay malayang makakapasok sa kabanal-banalan. Makakapasok sa kabanal-banalan ng ating Panginoon. Amen? May natutunan ba tayo? Sige, tayo po yung magsitayo.